Sri Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate Namo Sri Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate Namo Sri Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate Namo Sri Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prastayate Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gauranga 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 Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasante Gaur Bhakta Vrinda Gopala Govinda Rama Madana Mohana 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 Gopala Govinda Rama Madana Mohana
mata na muhana. para Govinda Rama, Madana Mohana, para Govinda Rama, Madana Mohana, Gopala Govinda Rama, Krishna, mata na muhana. Krishna, Gopala Govinda Rama, mata na muhana. para Govinda Rama, Madana Mohana, para Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, mata na muhana. Gopala Govinda Rama, mata na muhana. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gauranga, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gauranga. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Swarup, Ananda Paramahamsa, Jaya Jaya Srila Swarup, Ananda Paramahamsa. Namo Srila Swarupananda, Paramahamsa Namine, Gora Karuna Swarupaya, Radha Krishna Prestayate. In this age of Kali Yuga, the age of quarrel and confusion, the symptoms, the living entity us were very lazy. Not only lazy, we're very combative, lazy and resistant to know and understand what is auspicious, what will give us success in our search for happiness and fulfillment. In Kali Yuga, majority of the people are ignorant and blinded by the false ego and materialism. So it's imperative, it is a must that if we want auspiciousness, success, then we must be guided with clarity, with wisdom, and us also must be seeing and understanding with clarity what will lead us to success, what activities we should be engaging in, what knowledge we should be learning, from whom and where. If not, then we will never get out of this predicament. What is our predicament? We're all entangled in this material world. We're looking for happiness, searching for happiness, but the problem is our meditation and our focus and our identification
with what will give us happiness. So what is that wisdom? Wisdom. Eternal wisdom, absolute, that will give us success. It must be coming from God, not from someone who is conditioned by material nature. Meaning, someone who is guided by the modes of material nature, who identifies himself as the body, whose activities is centered around fruitive work and wanting, desiring to get and taste the fruits. Okay? So the science that we must learn must be coming from God. So the process is the descending method, coming from God Himself. Just like you're sitting here. You know, sitting here. Some of you, you come, you sit, you listen. Some it's obligation because it's a program that's being done here. But some also through association. I find it nice here because it's cool. You know, it's cool. So you come, associate with your friends, and you have this friendship amongst the individuals who are here who are also devotees of Lord Krishna. There's this misconception of what is a devotee. They think the devotee is someone who is the son of a devotee. No, all of you are devotees of Lord Krishna. We're all divine. Transcendental by nature. Same qualities as God, but not all powerful. We don't have inconceivable potencies. We are limited. Although life, a different energy from matter, is divine because God is divine. The source is the Supreme Person. So I'll discuss this subject matter to guide us. Kasi hindi pwedeng, kung may nagtuturo sa inyo, may nagsasabi kung anong gagawin sa inyo, punta ka doon. Dapat maging matalino tayo. Ba't ako pupunta doon? Di ba? Samayin natin. Anong gagawin ko doon? At sana ano ang makakamtan ko pag pumunta ako doon? Pero sa Kali Yuga, lahat tayo ay bulag at alipin ng material na enerhiya. Material energy. Dahil sa ignorante tayo kung sino tayo. At hinahanap natin yung kaligayahan na nakapunto sa katawan natin na material energy. Eh hindi tayo material. Kaya definitely, absolutely, hindi tayo sasaya. Very simple. Madana Mohana Academy is an institution that we learn the science of our relationship with God, the wisdom. Prior to coming to Madana Mohana Academy, the exposure you had experienced, all of you here, is based upon the environment you were able to experience and what you have seen, especially when you went to school and the subject matter is about economic development. It's about job. It's about skills to be able to get, to live nicely, economically, to survive in this concrete jungle. There's nothing wrong with that. What we're doing dito sa Madana Mohana Academy, we are serious with what we're doing. It's not that we're comfortable you're here. No. We're all traveling in this body, this machine, and the element of time controls our stay here in this body. And if we're ignorant of who we really are, then the source ng happiness natin, supposedly in ignorant, directed upon a different energy, then we will not be successful in our life. Kasi you will be directed by the mind. And the mind, the reason you have this body, because of the mind. Because for so long, we have been following the desire in the mind. As you sow, you shall reap. A certain consciousness leads to a certain activity. And whatever state of mind you have, when you leave this body,
you will achieve that state. So that's why it is very important that we understand this transcendental knowledge. Ano yung transcendental? Not of this world. It is connected with divinity, with God. It's about life. It's about love. It's about service that has been misdirected upon this world, and in ignorance, nangyari, the center, the altar, is the altar of the senses. It's about me, just me. And the work, activities na ginagawa ko, it's all about me. The center is me. Eh, hindi ka self-sufficient, hindi ka Diyos. Hindi ka, wala kang inconceivable power. So ngayon, under tayo sa laws ng material nature. Dahil mas powerful man yung material nature sa atin. So ngayon, pag-uusapan natin yung transcendental knowledge, mahabang subject matter to, pero pag naintindihan natin to, then mag-guide tayo. Okay? Transcendental knowledge, the spiritual knowledge of the soul of Krishna, the Supreme Person, and their relationship, is both purifying and liberating. Such knowledge is the fruit of selfless devotional action, karma yoga. Karma in the service of God. Okay? The Lord explains the remote history of the Gita, the purpose and significance of His periodic descent to the material world, and the necessity of approaching a guru, a realized teacher. So, dapat maklaro sa atin kung sino susundin natin. Kasi marami nagsasabi sa atin, lakad ka rito, punta ka doon, ito yung gawin mo, ito yung goal ng buhay. So, dinescribe dito ngayon, ano yung transcendental? Yun yung eternal na relasyon natin ng pag-ibig sa Diyos. Ang tanong natin ngayon, nandun ba tayo sa sitwasyon na yon? Sino ang pag-ibig natin? Natural, sarili natin, kung anong gusto natin. Inaalay ba natin yung pag-ibig natin sa Diyos? Makikita natin na hindi pala. Bakit? Dahil fruitive worker tayo. Ano yung fruitive worker? Gumagawa tayo ng mga gawain para matikman natin yung bunga ng tinanim natin, ginagawa natin. Ang sentro, kaligayahan natin. Fruitive worker. So kailangan maiba yun. Dahil unang-una, lahat ng bagay, spiritual o material na nandito sa mundo ito ay hindi natin pag-aari. Hindi natin pag-aari. At natural sa atin magsilbi, magmahal. Kaya dapat klaro sa atin kung saan natin ilalagay yung pagmamahal natin at pagsisilbi. At kung sino yung susundin natin. Yun ang pinaka-importante. Kasi yung bulag, hindi niya kayang gabayan yung kapwa bulag. Sasabi mo, bulag tayo kasi hindi ignorante tayo sa katotohanan bago tayo nalagay sa sitwasyon na mabigyan tayo ng kaalaman tungkol sa spirit soul, sa divine nature ng Supreme Person, sa relationship na eternal, na transcendental, na yung pala yung buhay at dapat natin gawin. Hindi natin alam yun eh. Dahil pumasok tayo sa eskwela, lahat ng tao rito nasa mundo na to, karamihan ay makasarili. It's all about them. Kaya doon natin makikita yung pala yung balakid na pag-iisip, pananaw na naghiwalay sa akin sa tagumpay. Ano yung tagumpay na yon? Dahil lahat tayo ay anak ng Diyos, banal, divine. So bakit tayo hindi masaya? Kasi nga sa pananaw natin na tayo ay ang katawan at ang ginagawa natin ay para bigyan tugon ang sinasabi ng isipan at matikman yung mga bagay-bagay na akala natin magbibigay kaligayahan sa atin sa sensual contact. Sa pagkain, pagtingin, pagdama, nakatuon yung meditasyon natin sa mundo na to. So dapat ma-purify yon. Ano yung proseso na yon? Yung kaalaman tungkol sa relasyon natin sa Diyos. At ano yung gawain na yon? Yung pagsisilbi, karma, yoga, action in the service of God. Pag pinag-usapan natin pagmamahal, devotion, ibig sabihin ng pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig ng buhay nyo? Di ba? Sino ang pag-ibig ng buhay natin? Di ba? So nakikita natin, na-experience nyo,
nasa katawang bata pa kayo, na yung pag-ibig nyo, nilalagak natin sa mga ibang individual dito. Dahil hindi naman talaga sila Diyos, hindi nila kayang punuin yung pag-ibig na yon. At hindi lang yon. Ang importante, dapat ang gabay natin, sinusunod natin, ay sugo ng Panginoon Diyos. So, di-describe ko ngayon rito kung ano yung paraan na yung patutunguhan natin, yung direction natin, ay klarong-klaro sa atin, without a doubt. Hindi dahil sinabi ng isipan natin, hindi dahil gusto natin, kundi yun ang absolute truth at reality na dapat natin makamtan. Dahil yun ay ang eternal nature natin na transcendental, spiritual. Very clear sa inyo? Ngayon, yun ang magiging basehan natin, timbangan. Ba't ako hindi masaya? Bakit magulo ang utak ko? Bakit hindi ko makontrol yung isipan ko? Doon natin matitimbang. Ang gawain ko ba, ang mga activities na ginagawa ko, ay alay ng pag-ibig sa minamahal ko, ang Supreme Person. At ang sinusunod ko ba, talagang sugo ng Panginoon Diyos. Hindi ba dinescribe natin previously na sabi ng isang saintly person, ano yung guidance? Kasi dapat may teacher tayo eh. Kung ang pag-aaralan natin na spiritual science, dapat ang magtuturo tayo sa atin ay spiritual master. Si Krishna mismo. At ang mga alagad niya. Hindi yung alagad na nakikita natin alagad ng simbahan, alagad ng pastor. Hindi yun. Ang spiritual master ay someone who is not touched by these material encumbrances, beyond material nature, transcendental. Siya yung pumunta rito at siya yung sinasabi ni Lord Krishna na dapat natin hanapin, sundin, pakinggan, at alamin yung kaalaman. Paano na tayo malalagay sa sitwasyon na ang buhay natin ay pagmamahal sa Panginoon Diyos. Kasi kung ang nagtuturo sa atin, walang pagmamahal sa Diyos, ang matuturo lang niya sa atin, kung ano yung naabot niya. Di ba? Natural yon. Kung ano yung, paano mo mabibigay yung isang turo, isang gabay, na hindi mo naman talaga buhay. Kaya ang spiritual master is teacher by example. Nagtuturo siya ng pagmamahal sa Diyos, pero yung buhay niya ay buong dalisay na nakaalay, nakatuon sa pagsisilbi sa Diyos. Very important to kasi ito yung magdi-decide sa success natin. Gusto natin ng auspiciousness, tagumpay. Dapat yung tinatahak natin landas ay klarong-klaro. At ang sinusunod natin ay somebody who's non-different from God, who's loving God, unalloyed, pure devotional service. At paano natin siya mamimit? Through Krishna Himself. When the living entity, tayo, are fortunate enough to come in contact with His representative, Krishna mismo, i-arrange niya yung buhay natin. Kung mayroon tayong desire sa puso natin at sincero tayo, pagsilbihan, mahalin si Krishna, then gagabayan niya tayo. At kung makikita natin na si Krishna pala, ang Supreme Person, ay minamahal niya tayo na walang hanggan. Kaya makikita nyo rito, hindi natin na-appreciate bakit kayo may katawan at bakit kayo nasa environment na pwede nyong malaman kung sino kayo, maintindihan kung sino kayo, at magabayan para mamahalin siya. Si Krishna rin nag-arrange nun eh. Kaya, importante, paano natin maintindihan ang kaalaman na to. The blessed Lord said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god, Bibhasman, and Bibhasman instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ixbaku. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in the course of time, the succession was broken. And therefore, the science as it is, it appears to be lost. Science, knowledge, wisdom,
a system that you get result. Yun yung science. Okay? You do the science of cooking. Di ba? The science of editing. No? The science of fixing cars. Di ba? Activities you do, if properly guided, with wisdom, with the skills or the system is scientific, then you get the result. That very ancient science of relationship with the Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend. Therefore, you can understand the transcendental mystery of this science. So, ang tanong ngayon sa sarili natin, kaibigan ba talaga natin ng Diyos? Ano yung nagpapalayo sa atin? Kaya, binigyan niya tayo ng gabay na siya mismo yung magpapurify sa atin, sa puso natin, sa isipan natin, pananaw natin, para magkaroon tayo ng kaalaman, makita natin yung katotohanan galing mismo sa Diyos. At ito yung knowledge na sinasabi ni Lord Krishna. Yung method sa chain and sa continuous coming down from different spiritual master, the same wisdom and the same knowledge to connect us with what is eternal, what we're longing for. Anong nilolong nyo lahat? You want to experience happiness. Lahat kayo, di ba? Hindi naman kayo nagpunta rito para, o kaya gumawa ng isang bagay para matikman nyo yung kahirapan, kamatayan. Di ba? Wala namang sabi, punta ako dyan dahil gusto kong matikman kung ano yung kamatayan. Di ba? Wala sa isa sa inyo. Lahat tayo naghahanap ng kaligayahan. So ngayon, ang tanong, ano yung ginagawa natin? In harmony ba tayo? Scientific ba yung ginagawa natin? O kathang-isip? Ano yung kathang-isip? Kathang-isip, imagination. Inisip natin, devotee. Nagmamahal sa Diyos. Kaya ang ginagawa natin, pinipiga natin sa puso natin dahil may sentiment ba? Gusto natin mapalapit. Pero ang ginagamit natin yung isipan natin. Yung isipan natin, nakapokus sa material world, contaminated ng three modes of material nature. Dahil matter din yung isipan natin eh. At yung desire na nandun, puro lang nakatuon sa sarili natin na naging anchor o angkla o naging kadena o kulungan. Kaya nandito tayo nagsasuffer. Ano yung suffering natin? Nag-identify tayo sa body. Yun ang unang dapat ma-realize natin. Freedom from false bodily identification. Freedom, realizing, understanding, I'm not this body. I'm life, a different energy from matter. Definitely, pag na-realize yun, alam nyo, hindi ako pwedeng sumaya pala na sa matter. Kung kakainin ko ba itong microphone, sasaya ko? Sira ang ngipin ko, di ba? Pero I'm just being blunt. Di ba? Kain kayo ng bato. Kain kayo ng... Ang nangyayari, bakit ka nagsasuffer? Parang, kasi yung activities natin, hindi makatugma in harmony with our true nature. Eternal tayo, transcendental tayo, hindi tayo material, at yung source ng security natin ay yung temporary matter. Mutable, nahihiwalay. Yung katawan, namamatay. Tayo hindi. Yun ang iniyayakap natin. Ang niyayakap natin ay ang kamatayan. Patay na, niyayakap pa natin. Pinipiga natin. Parang ang description doon, gusto mo uminom ng gatas, wala kang kaalaman kung saan mo iinom yung gatas. Siyempre, di ba, may gatas ng kambing, lalo na sa Zamboanga, yung doon. Maraming nagtitinda doon, di ba? Pero kung naisip mo, gatas, sa kambing galing. Hindi mo alam, galing sa sa kambing na babae, na buntis, at ngayon, nanganak, so yung dede niya, may gatas. Di ba? Pero hindi mo alam, wala kang kaalaman, nakita mo kambing lalaki, may dede rin dito. Sinubukan mong pigain, uminom ng gatas, sa bilbil ng kambing na lalaki. Makakatikim ka kaya ng gatas? Hindi, di ba? So dapat, klarong-klaro sa atin anong ginagawa natin. Hindi lang dahil pinanganak ka, nanay mo nakagisnan to, parang ako dati, anak, ito, I just be very direct. Sabi ng nanay ko sa akin, anak, ito na yung nakagisna natin. Solido katoliko tayo. Bakit kailangan nga lumipat ka pa ng religion?
So ngayon ang tanong, ano ba talaga ang religion? Ito ba ay isang grupo na kinagisnan mo? O sumurrender ka at sumapi ka? Ano ang real religion? Ang real religion ay spiritual. Ang ritual or religiosity, yun yung nakagisnan natin. Member ako ng pananampalataya na to. Kahit pinanganak ako rito, ito yung na-experience ko. Pero ang tanong, ito nga ba talaga? Klaro ba talaga sa akin? So nung nabigyan ako ng biyaya na dahil sa awa ng Diyos na nagsasaper ako dito sa mundo na to, sa paghahanap ko ng kaligayahan sa makamundong bagay, na frustrate ako at nabigyan ako ng biyaya na natagpuan ko yung turo na banal na galing sa parampara, galing kay Krishna. Binasa ko. Alam niyo yung sitwasyon? Lahat kami miserable, pero napapaligiran kami ng yaman. At yung sinasabi sa eskwelahan, pag naging mayaman ka, yan ang buhay. Eh, ang problema, lahat ng kaibigan ko ay yayaman. Hindi nagtatrabaho, walang ginawa kung waldasin ang pera ng tatay nila sa walang kabuluhan. So, ibig sabihin, natabunan na kami ng material na bagay na pinapromise ng eskwelahan na materialismo na pag naging ganito ka, marami kang pera. Kasi ang pera, pwede kang bumili ng mga bagay-bagay para sa sensual enjoyment at magiging maligaya ka. Ang problema, hindi naman kami maligaya. Dahil makikita mo, lahat lasing eh. Lahat drug addict. Di ba? Hindi lang yon. Lahat kayo nandun, nagsasayaw, nakikinig sa mga tugtog na walang buhay. At lahat yun ay puro ignorante. Hindi natin alam na yung hinahanap pala natin. Kasi yung mga kanta, yung tungkol sa pag malungkot ka, di ba? Una-una, nung panahon na yon, you got a friend, di ba? Malungkot ka, just call his name. Sino yung name na tatawagin mo? Kung yung name na yon, naghiwalay kayo, nag-away kayo, bago kayo naghiwalay, nag-divorce, talagang bakbakan kayong dalawa. Di ba? Isip mo, malungkot ka. Isipin mo pa ba yung person na yon? Hindi. Pero dahil yung mind natin na condition sa mundo na to, nangangati tayo eh. Naghanap tayo ng mamamahalin. Alam mo, hindi masaya, hindi masarap. Lagi na lang away, alingas-ngas. Alam mo, sa una, hindi ba sa una, magkaroon kayo relasyon dito sa mundo, kung ang relasyon nyo talagang hindi transcendental, kaya pagtagal niyan, puro suffering, sisihan na kayo. Ikaw kasi, hindi ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako miserable. Kaya pagdating mo pa lang, tapunan ka na ng plato ng asawa mo. Ba't ka umuwi ng gabi? Saan ka natulog? Diba? Tapos, ikaw naman, pagdating pa lang, makikita mo na yung taong na dati, habang nakikipag-relate ka talagang, dear, upo ka muna, pagkain, lahat, parang hindi ka makabasag ng pinggan, plato, ganon. Talagang yung dating mo, best foot forward. Talaga ipakita mo na, yun, hindi ka talaga, kundi para makuha mo lang yung pagmamahal at pag-ibig. Pero dahil pagtagal, pareho kayong hindi nasasatisfy dahil hindi siya si Krishna. Hindi siya Diyos. Hindi ka rin Diyos. Nagpe-play kayo ba? Pagtagal nun, away na. Kaya ngayon, nagkaroon ka ng relasyon sa tao na to, na pangasawa mo, naging girlfriend mo, naghiwalay kayo, at malungkot ka. Kasi nang pag-alis niya, yung puso mo ay, yung isipan mo, nasa kanya. Pero, hindi ka aya-aya. Sumama siya sa ibang lalaki, alam mo? At napakasakit kasi ang idea mo, akin ka. Di ba? Ang pag-ibig mo ay akin. At ngayon, bakit niya nakuha? Kaya laging ganun yung buhay. At hindi lang yun. Ngayon, nagsasuffer ka. Yung kate ng kate, talagang puro na. Ang mangyayari niyan, parang cancer. Alam niyo yung cancer? Virus yun eh. Cancer. Maraming klaseng cancer. Cancer of the bones, cancer of the intestine, cancer of the brain. Maraming klaseng cancer of the skin. Okay? So ngayon, sa science, ang gagawin sa inyo,
bibigyan kayo ng gamot, chemotherapy, para yung cancer, mahinto yung virus na sirain yung cell ng katawan. Diba? Naintindihan man nyo yan? So ngayon, dahil sa chemotherapy, halimbawa, yung isang person, may breast cancer siya. So pinutol yung dede, pinutol pa isang dede kasi baka tumakbo rito. Cancer sa breast. So ang mangyayari nun, anong tawag nila sa science? May tawag sila dyan mastectomy. Okay? Mastectomy. Ang ibig sabihin nun, pinutol lang yung dede nyo. Tinapon dahil bulok. Pero ginagamitan nila ng mga salita na magaganda. Mastectomy. Ano yun? Yung bulok na dede mo na kinain ng virus na nabubulok, mabaho, masakit, pinutol. So ngayon, ang mangyayari, under chemotherapy ka. Ano yung chemotherapy? Radiation yon para ma-suppress yung virus. Ngayon, pag-check sa'yo, alam mo, stage 4 ka na ba? Dahil pinutol yung dede na kinain ng virus, ng cancer virus, sinira, nagkaroon ng remission. Alam niyo, remission? Nandun pa rin yung cancer. Pero, nagkaroon ng parang suspended animation. Remission. So, ganun tayo sa mundo na to. Sa sobrang sakit, alam niyo yung cancer of the bones? Uncle ko may cancer of the bones San linggo. Yung cancer of the bones, alam niyo yung buto niyo sa katawan, ito, sa loob. Hindi ba mayroon yan yung kinakain sa bulalo, yung sinisip-sip nila? Ano yun? Bone marrow, di ba? So ngayon, yung virus, kakainin niya yun, mabubulok yun. Habang nabubulok yun, syempre, nabubulok, na-inflame. Yung bones nyo, hindi nyo magalaw kasi nagka-crack. Wala namang anesthesia sa bones. Hindi kaya ng morphine. Hindi kaya ng morphine. Walang anesthesia. Walang magsusupress sa pain. Kaya yung uncle ko, nakahiga. Hindi niya magalaw. In 1 week, nagsimula rito, kinain yung bone marrow hanggang yung buong cancer virus, sinira yung katawan niya. Dead ball. Alis siya sa katawan. Diba? So ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na ma-purify yung heart natin. Yung pag-ibig natin, ma-direct sa Diyos. Kaya lang, yung mind natin contaminated masyado dahil sa exposure natin sa mundo na to. Kaya yung purificatory process is to purify the heart, purify the mind, to draw the mind away from matter with the supreme purifier, the holy names. Kaya lang, hindi ibig sabihin, nag-chant kayo, wala na sa isipan nyo, yung na-experience nyo dati na mga kate na kinati nyo, mga nauntol na kaligayahan, na pag-ibig, na naunsyami, di ba? So ngayon, bigla na lang, habang nag-engage kayo sa service, si Maya, illusion, binobombard kayo ng nakikita nyo sa mind nyo. Malungkot ka, malamig masyado, saan ang yakap ng pagmamahal? Di ba? Kaya ngayon, maririnig mo na kanta, yung, how can I live? Ano yung kanta nila? How can I live without you? Di ba? Narinig mo, how can I live without you? Di ba? Bigla na lang, oo nga no, yung yakap dati. Kaya yung mind, bobombard din. Yung kati mo, magsisimula ka na naman katihin. Tapos napadaan, si Maria, kaganda niya. Ang lamig ng panahon at ang yakap niya, pag-ibig niya, magbibigay ng init sa puso ko. Di ba? Kakatihin mo na naman. Pero dati, na-experience mo na yan Dati, ang kanta mo, yung kanta na naririnig ko niya, Delilah, how can you cheat me? How can you do this to me? Delilah, di ba? Pero ngayon, narinig mo sa panahon na to, iba na naman. Di ba? How can I live without you? At habang pinapakinggan mo yun, naalaala mo yung naunsyaming pag-ibig na dati na inalay mo kay Petra at naging dahilan, kaya kayo halos magbugno, mag-away, magsigawan. Pero dahil nasa isipan mo yun, parang yung isipan kasi natin, parang database yan, lahat na na-experience mo na sa isipan. Kaya lang, kung hindi mo na-realize, you're not the body, you're not experiencing a higher taste. Pag nandyan yung disturbance na yun, agitated ka kaagad. Pero yung devotee, pag nandyan yun, alam niya, Krishna, 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 protect me, help me. Pag galit yung mind, alam niyo yung galit ng mind? Bakit galit ang mind? Hindi naman kayong galit Dahil frustrated ka na hindi mo makuha yung gusto mo, kaya galit ka. At paano mo in-express yung galit? Hindi dahil pag galit ka na sasabihin mo, magyawa-yawa ka, hindi ganun yun. You express your anger through the senses. Through the senses.
Kaya makikita mo, yung person na galit, hindi magpugna ng baba, nagsasalita, naglalakad, di ba? Kasi kinakausap na sinusunod na niya sa isipan Lagi na lang, ang hirap ng mundo, hirap nito. Kasi nag-identify ka na naman. Yung katik, kinakatin mo na naman. Nagpo-focus ka na naman sa activities na fruitive. At sinasabi ng mind mo, yung kanta ng, how can I live without you? So balik ka na naman sa dati. Yung cancer, ngayon, nag-metastasize na naman. Nag-metastasize. Alam niyo yung metastasize? Bigla na lang, huy, ba't nagnanana ang breast ko? Pagbalik mo, madam, yung cancer bumalik, stage 4 na, bukas patay ka na. Ha? Kasi nga, yung kate, dati, nawala na, gumaling na. Kaso, sa activities na ginagawa natin, imbis na tahakin natin with wisdom and understanding at yung realization, na-realize natin na yung pag-ibig natin, yung buhay natin, inalay natin ng banal, taimtim sa Diyos at nandun yung pagpakumbaba sa puso natin. Kaya pwede mong tahin ngayon yung I cannot live without you. Kasi nga, without you, Krishna, what is life? What is living? Then dapat nandun tayo sa stage na yon. Through the process of purification. Dahil yun ang tunay na buhay natin, na consciousness natin. Hindi yung grupo, hindi dahil pinanganak tayo, yan yung nakita natin, solido katoliko tayo o iglesia, whatsoever. Lahat yan, label lang ng body. Yan ang religiosity. Yan ang magiging dahilan kung hindi natin alam kung sino tayo at hindi natin na-realize, then mahirapan tayo. Kasi pag kumati na naman, alam mo, yung cancer, magkakaroon imbis na remission na wala na purify na, with the wisdom, understanding, and realization, hindi na tayo fruitive worker. Konektado yung puso natin sa pag-alay kung ano yung gustong hinihingi ng Diyos. Si Krishna, self-sufficient, hindi niya kailangan yung serbisyo natin. Hindi niya kailangan. Pero tayo, dahil hindi tayo self-sufficient, kailangan natin ng protection, kailangan natin ng pagmamahal. Kaya nga, pag sinabi ng, alam mo, delikado ka ba ya? Baka yung magkaroon ka ng sakit. Anong sinasabi niyo kagad? Simba ko. Di ba? Inisip niyo, Diyos ko po, sana wag mangyari. Di ba? Kasi yun ang natural natin to be dependent upon God. Kaya lang, hindi yun ang naging consciousness natin dahil sa pananaw natin. Kaya dito, ano pa lang to? Beginning pa lang to ng science at tinuturo. Coming from the spiritual master. Mahaba pa tong talakayin dahil yung talakayin na to na pinag-uusapan natin ay magbibigay gabay sa atin. Klaro, dahil tayo ay may katawan. Nasa katawan tayo. Fruitive tayo. Ibig sabihin, ginagawa natin ay para maging matikman yung kaligayahan sa senses. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng pagkakataon na yung katawan na to maalay ng pag-ibig. Paano yun? Kung dati ang kinakanta natin, koka, kwak, kwak, kwak. Di ba? Pik, tok, 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 tik, tok, tok, tik, tok, tok. Ang gagawin natin ngayon, sambitin natin ang pangalan ng Diyos na mapupurify yung puso natin at makokonekta yung pag-ibig natin sa Kanya. Yun yung process sa Kali Yuga. Very simple, pagmamahal ng Diyos. Pero kung gagamitin natin, isipin natin, babasahin ko to, ito yung hindi nyo maaabot dahil yung isipan material Hindi naman kayo ang isipan So dapat, ang makaintindi talaga ng spiritual science na to, ikaw. At gagamitin mo ngayon yung mind para ma-direct yung senses na dati mga kabayo na tumatakbo saan-saan at ikaw hindi mo hawak yung isipan, yung renda, hindi mo hawak. Kaya yung mind, takbo rito, takbo doon, takbo rito. Alam mo? Lahat na madikitan, didikit. Sa paghahanap ng kaligayan. Dahil bulag Kaya pag bulag ka, wala kang patutunguhan. Kaya sa pag-chant ng holiness, you will have clarity. You will be connected with wisdom. The truth will set you free now. Alalaman mo na yung basic spiritual understanding. Ano yung basic? The difference between matter and life. Two energies in this material world. Matter and life, me. Now, what will free me? When I use this matter in the service of God. Kagaya itong microphone. Matter comes from God. It's neutral. Hindi yung sinasabi nila, money is the root cause of evil. Hindi totoo yun. It is the consciousness ng living entity na kamot ng kamot.
namimiga, kumakain, sinasaktong mundo na to, naging narcissistic, hedonist. Yun ang naghihiwalay sa atin. Kaya lang, yung material na to, dahil galing sa Diyos, pwede nating ialay sa Diyos. Pwede naman kumanta ako rito ng kung ano-ano, hindi ba? Pwede akong kumanta rito, basura nyo, itapon nyo. Di ba? Pero ginagamit ko to para mag-communicate kayo yung sound na narinig ko, na intindihan ko sa spiritual master ko na maging gabay para mag-guide tayo, pinapasa ko sa tainga nyo. Kasi kayo yung nakikinig sa tainga eh. Pero ang pag pinag-uusapan natin, buhay ng, di ba nyo napansin? Lagi na lang pinag-uusapan, COVID. Pagtagal, ano ba yung COVID na yan? Dahil lahat takot mamatay. Takot mamatay, yung field of activity na to, itong katawan na to, na naging source ng happiness natin, falsely, isip natin, baka maiwan ko. Ang tanong, masaya ka nga ba talaga? So what is transcendental? It is a life that is free from fear. Wala kang kinakatakutan. Matapang ka dahil nakikita mo kung saan ka patungo. Dahil binigyan tayo ng vision, gabay ng Diyos para maging klaro kung anong gagawin natin. So nasa desisyon na yun, nasa inyo. Kung paano nyo gagamitin yung material na katawan na to para maging matagumpay yung buhay. So ito yung opportunity na binigay sa atin, yung pagmamahal ng Diyos. Makikita ba natin na yung pag-upo nyo rito ay isang sakripisyo dahil hindi lang kayo napipilitan o obligado lang kayo o nakikita nyo na pag ginamit nyo yung katawan nyo, umupo kayo, ginamit nyo yung mind nyo, makokonekta kayo sa science about your relationship with God. So mag-undergo kayo ng austerity, sacrifice, umupo rito, makinig sa mahabang istorya ko na hindi ko naman galing sa akin. Gusto ko lang maging klaro sa inyo, kaya ang haba, gusto ko mapakita kung sino kayo, sino tayo, para maging magtagumpay yung buhay natin. Dahil unang-una, gusto kong maging sustainable yung relasyon nyo sa Diyos. Dahil kung ang idea natin ay mali, sumurrender sa temple, sumurrender sa group, sumunod sa tao na to, hindi naman Diyos, then laking problema mo. Yung bulag, susundin mo, saan kayo pupunta? Hawak ng bulag na yun na sinusunod mo yung ikog ng elepante. Yung elepante ang nagagay sa'yo, bulag din. At ikaw, hinahawakan mo siya sa kamay. Saan tayo papunta? Hawak ko tong tali na to na magdadala sa atin dahil sobrang laki, sobrang bigat, hinihila ko, papunta tayo sa mundo ng kamatayan. So, kailangan maging matalino tayo. At makita natin kung gaano pa kayo kamahal ng Panginoon Diyos. Lahat ng bagay na nandito, kung mayroon tayong spiritual understanding, makikita natin pagmamahal pala ng Diyos lahat ng ginagawa niya sa atin. Kasi nagtatanong lahat tayo, hindi ba? Anong nakagisna natin turo? Na tinetest lang tayo ng Diyos. Pagsubok ng Diyos yan, kaya nasunog yung bahay mo. Pagsubok ng Diyos yan, kaya nabangga yung tatay mo, naputol yung ulo, patay. At ngayon nag-iisa ka, wala nang bibigay sa iyo ng pera para mag-aaral ka. Kailangan magsumikap ka na, piko pala. Sa tanong mo, why me? Diyos ko po, bakit niyo ako pinahirapan? At sasabihin sa iyo, anak, tinetest ka lang ng Ginoo. Testing lang yan. Trials yan. Trials para maging matigas ka. Magtumayo ka. Hindi totoo yun. Hindi tayo tinetest ng Ginoo. Kaya yung science na to, pinapakita sa atin kung saan tayo poporma, ano yung plataforma na tatapakan natin. Kaya nga, sa Bible, sinasabi, God, the Supreme Person, is my foundation. Ano yung sabi doon? God is my rock. Di ba? May tinatindigan ka. Kung tinitindigan mo, hindi pala, plastic na pag tumalong ka, sa ilalim, puro tinik. Our protection is to be in harmony with the Supreme Protector, the cause of all causes, the Lord of love, who is self-sufficient, the Supreme Person. Kaya makikita mo ngayon, hindi ba nyo nakikita, bakit kayo nakakahinga? Yung katawan nyo, hindi naman kayong, nandiyan kayo sa katawan na yan, inarrange ng creator, ng engineer, si Lord Brahma. Yung katawan, humihinga yan kahit nandiyan kayo. Hindi naman kayo,
Di ba? Kumain kayo ngayon, kagabi, kumain kayo ng siopaw, burger, hindi naman pagtulog nyo kayo yung igagrind nyo man. Hindi naman. Na-arrange siya yung Mother Nature. At ngayon, sinasabi sa atin, itong material na katawan na to ay pwedeng gamitin at ialay sa Diyos. Kasi Kanya naman din talaga. Yun yung science ng karma yoga. Action in the service of God. At yung fruitive worker, tayo, gusto natin makuha yung bunga. Pero hindi natin alam, may siyensya rin na transcendental na pag inalay natin sa Diyos, Kanya naman lahat yan, babalik din sa atin. Parang ang explanation, pag diniligan mo yung puno, yung ugat, lahat ng leaves manonorish. Di ba? Halimbawa, gutom ka. Itong kamay na to, halimbawa, lagay mo, paano, may cake dito, maraming pagkain, kagabi, inisip mo, yung kamay kainin niya, lamutakin niya, babalik ba sa kanya yan? Hindi ba? So ang gagawin mo, kunin ng kamay yon, gamitin mo yung utak mo, kunin ito. Lagay ko sa bibig. At pagpunta sa tiyan, yung tiyan, gigilingin yon. Hindi naman yung pinutol-putol yun na maliit, i-oxid, ano pa yun, maliliit na yon, isi-synthesize, i-break down to simpler forms na magagamit ng cell. At yung mga dead cell, lalabas na sa pag-ihi nyo, buhok nyo na talagang hinahaba nyo na parang kabayo na kulay blue, green, yellow. Di ba? Lahat yun, dead cells yun. Kaya habang lumalaki yung buhok mo, palaki na palaki, ang laki mong nilulukdo na patay na bagay. So, yung science na to, sometimes isip mo, after a while, I'm so stupid. I'm an idiot and a moron. Binibigyan ako ng pagkakataon. Sabi ng spiritual master ni Krishna, okay, nalulunod ka, dumating si Krishna, dala-dala yung barko na hindi na lumulubog. Sakay. Come, join. Isip mo. Kasi naka-angkla yung senses natin dito. Yung mind natin nakatali, nakaprogram na, this is it, man. Intindihan niyo? Ano pala yung beginning pala ng pinag-usapan natin? At yung kaalaman na to ay maintindihan natin from God Himself. Kaya importante, ang pakikinggan natin ay Diyos din. At sino yon? Yun yung sugo ng Panginoon Diyos. Sabi ni Lord Krishna, one must search out a bona fide spiritual master. Bona fide, totoo. And listen to Him, surrender to Him, offer obeisances. He can teach you the truth because He has seen the truth. Nakita niya yung katotohanan. Hindi pwedeng yung sinusunod nyo, halimbawa, naglalakad kayo ngayon, naligaw kayo, nandito kayo sa Kibawe, hindi nyo alam yung lugar dito, hindi ba? Sabi nyo, uy, mayroon daw beauty pageant. Saan yun? Sa Kiuray. Doon, no? Sasabihin mo, Jim, sabihin mo kay, sino ba? Hindi naman taga Kiuray yung mga karamihan dito. Taga Don Carlos yan, isang taga doon eh. Ma'am, saan mo yung Kiuray? Sabi niya, sa tingin ko, siguro doon. Palagay ko doon. Hindi niya alam, hindi siya convinced. Pero yung person, tanungin mo, na bona fide, taga Kiuray talaga, galing dito, lumaki rito, manubo dito, na naglalakad, yung pamilya dito, alam niya to, gubat pa to, alam niya papuntang Kiuray. Di ba? Saan ang Kiuray, sir? Dali lang, sundin mo yung daan na yan. At ngayon, at yung manubo na yun, akala mo, low-tech, may dala palang Google, dito, may cellphone ka, bigyan kita ka ng Google, Drive, ng apps, para makita mo, sundin mo lang to. Convince siya. Convince siya, galing siya ron at alam niya at mayroon pa siyang sistema para mas mapadali. At hindi lang yon, sabihin niya, papunta ako doon, may kabayo ako, sakay ka, punta tayo. Di ba? Diretso. Pero kung yung tao, tatanungin mo, sir, saan pa ba rito yung security guard, security guard sa bangko? Saan ba yung land bank dito? Sabi niya, bago lang ako dito, pero sa tingin ko doon yata. So dapat, lahat ng ginagawa natin klaro. Hindi pwedeng, hindi klaro. So yun muna, yung dapat natin gawin. Be safe. Travel safe with wisdom. Okay? So yung topic natin is to understand the wisdom coming from God and to be able to connect ourselves with what is the will of God.
with the science. It begins with understanding the difference between matter and life, the source of matter and spiritual energy, our eternal world. So definitely, this world is a place of suffering kasi the body is under the laws of material nature. Birth, death, disease, and knowledge. This is the word of duality. You experience pain. Hindi lang yun, the word of duality. Di ba may sabi sila, bilog ang mundo? Ngayon masaya ka, mamaya sigurado malungkot ka na naman. Mainit ngayon, malamig kanina ngayon mamaya mainit na naman, di ba? Ang dami mong pera ngayon, wow, ang dami kong pera. Mamaya, wala ka na naman pera. Gabi, araw. So dito, kaya nga kuminsan naisip ko pag masaya ako sa isip ko ano kayang katapat na naman ito. But, dahil transcendental tayo, hindi tayo yung katawan, lahat na nangyayari rito, tayo yung witness. Kaya pag na-realize mo, ikaw yung witness, ikaw yung nanonood. Nanonood. At ngayon, habang nanonood ka sa nangyayari sa kapaligiran, material yan lahat eh. Kaya may mata ka. Anong made of yung mata mo? Anong made of? Matter. Hindi mo nga nakikita yung hangin, di ba? Pero nakikita mo, umikot yung electric fan. Di ba? Napipil mo yung hangin, pero hindi mo nakikita yung hangin. Hindi mo rin nakikita yung kuryente. Ibig sabihin, limited ka. Di ba? Para maintindihan natin yung science of the soul, kailangan Diyos mismo ang magagabay sa atin. At itong gabay na to ay nabigyan tayo ng pagkakataon ng spiritual understanding. Ano yung spiritual understanding na yun? Our eternal, transcendental nature as living life, the soul. A different energy from matter. Doon muna tayo. Kasi without realizing that I'm not this body, I'm transcendental and spiritual, no need to talk about love for God. We must first talk about discussion, how we can direct the mind, activities we can do and engage to purify the mind and our heart from this consciousness of trying to play Lord, this false ego thinking, I'm the center, I, me, mine. Kaya alam yung kanta na yun, even in tears, I, me, mine. Kaya makita nyo, di ba, lahat ng naghanap ng pag-ibig, pag iniwan sila, naunsyami yung pag-ibig, naputol, nauntol, kaya nandun, pero pag-ibig pa rin, I, me, ang pag-ibig na naputol. Di ba? Ikaw pa rin. Pag masaya ka, ako. Pag nawala, ako pa rin. Nawala yung cellphone ko. Di ba? Nahinto. Hindi na, yung kamay mo na talagang hindi mapakali. Natural lang sa'yo na pag kung saan yung mahawakan mo, parang nagte-text ka na rin. Dahil na-condition ka na sa mundo na to. Intindihan niyo? So ito pala yung beginning. Wisdom gives clarity. It's dynamic. May buhay. May buhay. Kasi it gives happiness to the soul. It gives hope. It gives life. That yes, I can serve and love Krishna. And in humbleness, in humility, I'm lost, but He's there, just waiting for me. So pwede niyo yung kantayin, He's waiting for you. Haribol, namaste. Okay, let's chant together. Namo Siddha Swarupana Paramam Sanamine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prasthayati Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Narayana Bhaja Shri Krishna Chaitanya
Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. 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 Haribol, haribol, haribol. Haribol. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Gopala Govinda Rama, Madana Mohana. Haribol, Krishna, haribol, haribol, haribol. Haribol. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gauranga, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gauranga. Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Srila Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Srila Swarup, Ananda Paramahamsa, Jaya Jaya Srila Swarup, Ananda Paramahamsa. Namo Sila Swarupananda, Paramahamsa Namine, Gora Karuna Swarupaya, Radha Krishna Prastayate.